expectation versus reality. Akala ko, tayo mga lalaki, minsan tama din. Pero hindi, guys. At 40s, We, totoo ba yan? your wife is always right. Talaga na. Oo naman. Wala naman akong magawa eh. Di ba? Na-realize mo talaga yan, ha? Baka mamaya dito mo lang sinasabi yan. Hello mga Hello, Leka mga Leka Peeps! Saan kami pupunta? Grocery kami. Ito ang kind of date namin. So, Running errands. ito, meron kaming ito-try. Magpa-podcast kami, usapang kwarentahin tayo. So, ang ating podcast name is Kwarentahin. Kasi Yes. kami ay nasa 4th year of our 40s. Yes. Yeah. Paras kaming May. So, Natuloy na rin sa wakas. natuloy na rin ang aming pinaplano mag-share ng mga quarantine experience. Yeah. Kasi marami tayong mga pwede pag-usapan. So, ano ba, Mami? Ano ba yung mga expectation versus reality natin about 40s? 40s. Ano ba? Kasi, yun di ba, may kasabihan nga, life begins Ito, number at one. 40s. Ito, number one expectation versus reality Life ko. begins at 40. Yeah. Ito, number one, ano ko, expectation versus reality. Nasaan yung anak natin ngayon? Wala na. Wala. sa bahay. Before, nag-expect kami, maglabas kami, mag-grocery, kasama namin yung anak namin. So ngayon, ayan na. Ito na yung reality ng 40s. Ang anak mo, hindi na sumasama sa Actually, mga gala or pag-grocery namin. dapat makasama yun. Kasi parang ano siya eh, yun is based on sa age ng anak eh, hindi dahil sa age natin as kasi Yeah, pero expectation mo dahil mm, okay, dahil nasa 40 dahil na. ang edad natin as parang medyo nagkakaedad na parents na, ibig sabihin, ang anak natin nagkakaedad na rin. Di ba? Lumalaki na yan. May mga iba na rin silang priority. Oo. Di ba? Medyo ano na siya ngayon kasi Mahirap nasa na siyang siya, maisama. Hindi na siya basta-basta yung nasa dati kalad Karen. tweenager era na siya. Ganun. So, we as a parents, dapat talaga mini-make sure natin meron pa rin tayong quality time sa anak natin. So, ikaw, Mami, ano pa? Ano ba mga expectations mo? Ako, expectation ko, pag tungtong ko ng 40, akala ko pag sinabing life begins at 40, as in talagang more on, ano yun? Mga happy memories, parang happy season. Pero, hindi pala. Parang ano siya, kabaligtaran. May mga happy season naman. Kaya lang more on dun na pala nagsistart yung mga mga kakaibang mga nararamdaman sa katawan. Kaya, speaking of nararamdaman, Kasi iba na talaga. Oo. Hindi akala natin, pag nagkaanak na tayo tapos kaya pa rin nating sabayan. Hindi na pala. Kaya so talaga, medyo late kami naging nagpakasal, late na rin nagkaanak. So, para dun sa mga planning to have family dyan, magkaroon ng anak, I suggest, medyo agahan nyo na. Kasi hindi late. dahil sa sasabihin mo lang na age is just a number eh. Yes. Your body will react. Ang sabi ko Hindi nga na lahat kaya ng katawan natin. Ang term ko nga, yung katawan pala natin, nagkakaroon ng, Deteriorate. Nade-deteriorate. Totoo yan. Oo. Ako nga, di ba, 2 years ago, na ako, kwento ko lang, tumaas ang blood sugar ko, high cholesterol. So talagang pag hindi natin ilagaan ang katawan natin at our age, 40s, bibigay na talaga. Magsisimula na talagang magkaroon ng mga nararamdaman. Ako naman, ngayon, nag-start na ako, siguro, feeling ko nga mga 2 years ago pa eh, o mismong nung nagtungtong ako ng 14, nakakaranas na ako ng premenopausal symptoms eh. Usually ba, ilang taon ba nag-start ang mga premenopausal? Depende daw yun eh, kung kailan ka nagkaroon ng period, kung kailan ka parang yung katawan mo is already parang dalaga ka na, ganon.
So, mga 40s, parang nag-start na yan. Ako kasi ngayon, ang dami ko nang nararamdaman. Nung mga a year ago, lagi ako may frozen shoulder. Ang sakit-sakit ng likod ko palagi, as in. Tapos, meron din yung times na alala mo, Daddy, yung ano ko, yung parang feeling ko, nauubusan ng oxygen yung ulo ko. Parang nahihirapan ako minsan na huminga para, di ba? Parang dahil parang feeling ko kulang ng oxygen yung utak ko, parang nahihirapan akong huminga. Dumating sa ganun na point. Tapos, after nung season na yun, nagbago naman. Ang nangyari naman is, laging masakit yung shoulder ko. Ang nangyayari minsan kasi, nagbibitbit ako minsan ng mga mabibigat sa isang shoulder lang. Tinigil ko kasi akala ko yun yung reason. Pero kahit na ginawa ko na yun, nararamdaman ko pa rin. Sumasakit pa rin siya. Tapos as in talagang masakit siya na minsan, nananakit na rin yung dibdib ko, no? Naalala mo, ganon. Tapos, nawala ulit yung season na yun. Iba na naman ngayon ang nararamdaman ko. Nangangati ako. Ang kati-kati. Naalala ko, mayroon akong mga kakilala at their 40s and early 50s. Nakaranas din sila ng mga ganon. Yung talaga nagkakaroon ng mga skin irritation, skin pangangati, ganyan. Meron pa nga akong kakilala, talaga nagpa-derma pa siya. Ayokong umabot sa ganon, pero ayokong umabot at sana wag akong umabot sa ganon. Yung mga gantong kati-kati lang na parang dahil siguro summer din, ganyan pag natutuyuan ng pawis. Pero ngayon iba talaga kung saan-saan mga makakati. Ganyan. Sa may paa, sa siko. Yun. So yun yung mga marami pa. Tapos isa pa, nung few months ago, after naming mag-fun run sa Garmin. Yan, maganda yan. Mga expectation mo na akala mo, pag nag-run ka, okay lang sa edad na 40, hindi ko man nilalahat. Okay naman siya. Kaya lang ang naging problema ko siguro noon, sumabak ako ng 5K run. Tapos wala akong masyadong training. Training, yeah. Dapat talaga may training. Oo. Wala akong masyadong training ng lakad-lakad tsaka ng takbo-takbo. Tapos bigla ako nag-5K. Naalala ko noon, nag-start ako tumatakbo, sumasakit yung dibdib ko, no? Hindi ako makahinga. Pero, rinig ko, hindi ka daw talaga runner pag hindi mo naramdaman yung ganun sa umpisa. Yung pain. Yung pain. Talagang, daw yun. Ito, part na talaga. expectation. Pero, sorry, nakap kita. Pero, normal lang yon. Kaya lang, isa ko pang hindi nagustuhan na naramdaman ko, yung sakong ko sumakit. After few weeks ng pag-run namin, walk run pa ako nun sa amin Tapos, all of a sudden, nagising na lang ako ng isang araw, masakit na yung sakong ko. Tapos, I realized na baka plantar fasciitis na siya. So, ngayon, masakit pa rin siya. Yan. Hindi na ako Ano yan? Anong tawag sa sakit na yan? Plantar fasciitis. Yan. Yung mga sakit ng mga runner daw yan. Kasi may isa kaming friend ganyan. Runner yun Pero hindi na siya tumatakbo ngayon kasi nagkaroon na rin siya. Iba talaga yung may dapat training. Dapat talaga tinitherapy yun. Tsaka yung talaga before magsabak sa ganyan. Ako nga ina-expect ko, akala ko kaya ko kahit yung mga takbo-takbo ko lang, mag-10K ako. Wala kasi akong disiplina, so ina-expect ko kaya ko. Minsan pinipilit ko i-try, pero hindi pa rin kaya. So, medyo kailangan ko talaga ng training. Pero dahil pag may edad ka na, hindi mo basta-basta magagawa ang gusto mong gawin na walang paghahanda. Pag nagkaka-edad na pala, na-realize namin, yan, lalo na pagka ng mga nasa 30s na, late 30s, early 40s, ganyan. Napaka-essential pala talaga ng exercise. Pero isa sa form ng exercise na magandang gawin is walking. Hindi ko na rin yan masyadong nagagawa ngayon kasi nga masakit yung paa ko. As in, masakit siya. Kahit naka-rubber shoes, masakit. So, sana
tinitherapy ko ng DIY therapy lang. Tapos, yun, siguro, balik na lang ako ulit ng walking paunti-unti. Hindi daily. Mga 3 times a week or every other day, ganyan. Kasi kailangan din dahil hindi ko alam kung ano ng mga, baka malapit na akong maghaharap na ulit kami ng mga laboratories baka mamaya, yung cholesterol ko mataas na naman. I mean, baka mataas pa rin. Saka sa edad natin ngayon, worth investing talaga ng tulad ng mga smartwatches na nagde-detect, mga early detection of Naalala ko si Carlo Ople, naging thankful siya sa device niya na parang muntik na yata siya dating atakehin or something ng physical niya. So, pero niya, with the help ng smartwatch niya, medyo na yata siya. Na-prevent. Naagahan, na-prevent. So, iba talaga. So, maraming smartwatches brand yan na pwedeng gamitin. So, yeah. Try niyo yung Try Garmin. niyo. Garmin is one of the best choice talaga kasi engineered talaga siya to Talaga get mo pa yun no? to get the data, yung about your body, yung physical ng katawan mo, yung mga stats ng katawan mo, especially the heart rate, napakahalaga niyan. When you're running or when you're doing something or sa stress, nakikita mo yung stress level mo. Ay, oo, o real time, di ba? Medyo ma-alert ka, pwede mong i-alert. Pwede mong i-alert yung nung nag-away kami nito isang beses. Ay, ito dati pa din, nag-away kami nito. Alam mo, si Garmin watch sa akin na medyo mag-relax ako ng unti kasi tumaas yung stress level ko. As in, na-detect niya yun Tapos kahapon na nag-Flores de Mayo kami, tapos nagsimba after. Flores de Mayo, tapos nag-pray kay Mama Mary and then nagsimba. So, di ba relaxing? Alam mo, na-detect niya rin. Sabi niya sa akin, i-continue ko daw yung ganong relaxation. Nakakatawa. Talagang na-detect niya real time kung stress ka, kung tapos nagsasuggest pa siya ng mga dapat magkaroon ka ng yoga session, parang breathing exercise. Medyo parang nalayo na dun sa sa quarantine pero related. Quarantine topic pa din yung pagiging aware sa mga mo. Kasi yan, like sa running, sa training, sa mga exercise, kailangan yan. Yung mga professional athlete, 'di ba? Nag-aano sila. Kaya kung able naman kayo at merong extra at plan yung bumili, try niyo yung Garmin. Oo. Kasi meron naman siyang mga affordable if it's not, parang may mga affordable hindi pa huli para maging hindi not too late, 'di ba? May mga affordable siya na anong tawag niyo doon? Mga entry level watches naman. Kompleto na rin naman yung mga features nila. So, yeah. Ayun. Ito, kami, another expectation, quarantine, mag-grocery sa family, of course, kasi syempre, dati, ng mga bata tayo, kakain na lang tayo, parents natin. Weekly. Pero ngayon, weekly errand. Yeah, tayo nang gagawa talaga sa parents. Yan, mga quarantine. Gawain ng mga quarantine to. Ito yung mga kind of date namin ng asawa ko sa grocery store. Yan ang expectation ko, parang medyo, magulo ba? Well, ang expectation namin parang more on, pag 4 days ka na, relax, ganyan. Hindi pala. Lalo na sa mga katulad namin na late na nag-asawa, kasi bata pa yung anak namin. Kaya kami, advice namin dun sa mga single na may mga plan mag-asawa, planuhin nyo na ng mas maaga. Mga late 20s, early 30s, late 20s actually better. Kasi kami, early 30s na kami nag-asawa. Tama pala yung sinabi ng boss ko dati, si Sir Anel. Shout out kay Sir Anel. Nasaan ka na, Sir Anel? Hindi ko na alam kung nasaan ka na. Kung nasa States ka na ba or kung nasaan. Sabi niya sa akin kasi noon, okay lang kung kailan mo plan mag-asawa, ganyan. Kasi ko wala pa nga akong boyfriend uli, ganyan. Kasi ano bang plan mo? Sabi ko, kapag
syempre, pag meron na akong boyfriend ulit, tsaka, yung stable na ako, ganyan. Alam mo, eto advice ko sa'yo, ganyan din kasi daw siya noon. Parang, ang plan niya, mag-aasawa siya kapag stable na siya. Pero, kapag inintay mo palang maging stable ka, tatagal ng tatagal. Oo. Ganon din naman siya. Habang Yeah. nakapag-asawa ka na, may anak, ganon pa rin. Ito, dati kong sinasabi to, mami, Ganon di ba? din naman. Na parang Oo. there's no such thing as ready sa pag-aasawa, Oo. sa pagpapakasal. Tama. Oo. Kasi marami talagang may encounter throughout the Throughout the marriage life na may mga talagang meron ka talagang Kasi hindi ito, na paghandaan. Oh. Akala mo pag nagpakasal ka dapat ready ka na sa lahat, karamihan. Hindi naman sa lahat pero karamihan parang feeling mo ready ka na. Hindi. There's no such thing as ready. Ang dami mong may encounter all throughout the marriage life. Lalo na pagiging parents ka na. Tsaka, ito Diba? pa, isa pa. Hindi mo makikilala ng lubusan yung mapapangasawa mo hanggat hindi mo pala talaga kasama sa isang So talaga, kung feeling mo Kahit kayo pa- na, feeling mo siya na talaga yung kahit mahal mo. 5-year long Mm. relationship pa yan, 10 taon na boyfriend-girlfriend relationship, pag Mm. hindi mo pa nakasama sa isang bubong at hindi kayo nagpakasal or hindi kayo nagsama sa isang bubong, hindi mo talaga siya makikilala ng lubusan. Kaya So, go ahead. go ahead. Mm. Pero syempre, bago kayo mag-asawa, tanungin nyo muna yung sarili nyo kung talagang Oo naman. yun yung yun yung tao na gusto nyong makasama habang buhay. First thing to consider, syempre, First dapat thing to consider. mahal mo. And hindi yung sobrang iksi naman ng relationship mo, pakasal agad. Hindi mo naman sinabi na pakasal kayo agad. At least, getting to know, muna kayo ng at least 1 to 2 years minimum dapat. Para at least kilala mo talaga siya before ka magpakasal. Pero, wag mong sabihin na sobrang ready ka na, lahat kilala mo na. Kasi hindi mo pa talaga makikita lahat yan hanggat hindi mo talaga nakakasama. So, basta nandun na yung una, sigurado kayong mahal niyo isa't isa, at alam mong siya na talaga yung gusto mong makasama. Kasi pag parang nape-pressure ka lang, huwag ka mape-pressure sa age nyo, ha? Huwag ka mape-pressure na dahil lahat ng kabarkada mo, friends mo, may asawa na, huwag ganon, huwag yon. Pero yung may feeling yan, di ba, mami? Di ba nung tayo, parang pinili natin na talaga, yung maging tayo na, di ba? Paano pinili? Yun di ba? Yung relationship kasi natin, hindi naman matagal natin na nabuo, di ba? Pero pinili natin ang isa't isa na magmahalan talaga. Pinipili yan eh. Yung ginugusto mo talagang mahalin mo isang tao. Kasi ang love is a choice. Oo, choice. Tama pala yung mga kasabihan. Kasi hindi naman forever na ang love ay happy days lang. Oo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yung kasabihan niyo sa mga songs na love will keep you alive. Love will keeps you alive. Hindi totoo yun, ha? Yeah. Kasi every day, it's a choice. At ang marriage life, any kind of relationship, especially itong marriage life, ay you have to work it out. Yeah. At lagi mong piliin ang asawa mo. Oo. Kahit sa mga panahong hindi siya kapiliin. Kahit ayaw na ayaw. alam mo yan. Kahit gusto mo na siyang sakalin tsaka sa uli sa nanay niya. Alam mo yan. In our 12 years of relationship, marriage, parang napalayo na tayo. Napakadami. Hindi. Yung expectation natin sa pag-aasawa yan eh. Di ba? Akala natin pag magkaasawa na parang wow, everything is parang lahat. Alam mo yung magical something na feeling, di ba? Hindi. Kung you're expecting like that, hindi naman lahat. Alam ko namang ibang karamihan ng tao naman alam na naman ganun yung mangyayari. Doon pa rin babalik. Ano yung expectation mo sa 40s? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Ang expectation ko, akala ko, pag tapak namin ng 40s, parang happy-happy na lahat yung tawag doon. Parang madali na kasi settled na yung kasi edad natin, pang settle down na talaga na edad. Dahil kami, late na kami nag-asawa. Yung anak namin, mag-high school pa lang, ganyan. Tapos, eto, yung, tsaka iba kasi ngayon yung mga bata, hindi, mahirap mag-connect sa kanila kasi iba yung ways noong 80s, 90s, sa mga Gen Z ngayon, sa mga alpha.
ibang-iba. Oo. So, kami as parents, as quarantine na parents, nandun pa kami sa stage na inaaral pa rin namin kung paano sasabayan yung anak namin. Ganon. Tapos, yun nga, akala ko pag 40s, mas marami pa ring energy para makasabay sa energy ng anak namin. Pero, hindi na. Minsan, may mag-movie night kami, Saturday night, magagalit yun kasi kami Kami nakakatulog na, ganyan. Iba na yung parang Iba na katawan yung katawan namin. Dati, 12 midnight is 12 midnight. Pagdating ng late 30s and early 40s, 9 p.m. is the new midnight. Naantok ka na. So, Ganon. mami, grocery, saan tayo magme-merienda? Wag na, sabay na. Sa free taste. Ganyan kami, mga kwarentahin. Yung Umaasa yun sa mga free taste mga na siguro supermarket. Alam mo yan, nag-o-offer ng mga slice ng hotdog or Ay, wala ngayon siguro. malay Kasi mo, kahapon- libreng libreng merienda. Hey, joke lang. Yun. Ano pa ba? Isipin namin mamaya sa pag-grocery, ano pa yung mga namin. Ano pa yung mga expectation. Ano ba? Expectation versus reality or basta expectation as 40s. Ganyan. Pero yun ang isa pang na-realize ko, napaka-importante ng exercise. Kahit yung simple walking lang everyday. Kasi isa pang nararanasan ng mga quarantine na sa early 40s nila is syempre nagbabago yung katawan eh. Nagbabago yung may mga hormonal changes tayong nararamdaman. So minsan parang napaka-emotional natin kasi nga dahil sa hormones. Na-realize ko nung naglalakad na ako, medyo nag-o-okay yung medyo parang mas okay yung parang okay yung emotional, parang mas may emotional stability ako. Tama ba yung word ko? Yeah. Ganon. Ako, akala ko dati, kung may asawa na ako, parang dapat iintindihin din ako. Pero, ano yun, kailangan mo rin intindihin ang asawa mo, lalo kung lalaki ka. I don't know kung nagigets nyo, siguro may mga kakarelate sa akin mga ibang asawa dyan. O lalo Pag ang na asawa mo, kwarantahe na rin, or yung babae, abaan yung may pasensya mga, nyo. may mga emotional, Outburst. yan. So, as husband, naamin ko naman, hindi ako perfect. So, may mga time na talagang pinapatulang ko rin yung asawa ko. Pero, which is, hindi siya tama. So, akala ko dati pag mag-asawa kayo, parang okay lang na maging ano kayo. Pero, talagang habaan mo ang pasensya mo sa asawa mo or ano yan, both ways naman dapat. Siyempre pa pag ano ka rin ng asawa mo. Pero mas maano daw ang hormones ng babae. So for a man or a husband, dapat mas dadaan din yan sa andropause naman. So tayo namang mga wifey, tayo naman nangaalalay sa mga hobbies natin. Yan. Yeah. Ewan ko, ikaw ba dati nag-start nandun pa rin kami, sa andropause mo? Hindi ko pa alam. I don't know kung napapansin mo, pero yun nga, minsan parang hindi kami yun na yung start. For our 12 years of marriage, hindi pa namin masasabing napaka smooth or perfect yung amin. Naku, ang dami namin best nag-away. Mga high and low. Pero mas mahalaga, marami yung masaya kayo. Yan ang pinaka-importante kasi enjoy nyo lagi kasi yun lang ay gusto nating maging tumanda magkasama. So, I'm proud kasi 12 years na kami na hindi kami umabot sa parang yung away na parang maghihiwalay talaga. Hindi kami umabot doon. Pero talagang nag-away kami na walang usap-usap. Yan ang isa sa pinaka-worst. Kasi, pero yung happy mga hobbies, tandaan nyo, mag-sorry kayo kaagad. Para bati na kayo kaagad. Yeah. Pero dati, I don't know. So, yung word na yun lang. Ito, nag-improve naman yung asawa ko when it comes to ganyan. Dati, pag hindi kami nag-uusap talaga, kahit
dati nagsasorry agad ako, pero wala. Talagang hindi niya ako kakausapin. Pero ngayon kahit pa paano. Yan. Ako naman, Kasi hindi naman minsan, siya nagsusorry. yan, Ako pa yung nagsabi na. ma-pride ako minsan. Pero yun nga, dahil ma-pride din ako minsan. napa- Pero, hindi maganda pala yun. hindi maganda. Hindi maganda yung ma-pride chicken. Yeah. Minado naman kami. Pero yun nga, ang advice ko naman sa mga kalalakihan, sa mga hobbies, kahit hindi nyo kasalanan, sabihin nyo lang yung magic word, sorry. O yun, tsaka kami magsasorry. Kasi hindi naman namin kasalanan eh. Kasalanan nila talaga. Oo. Expectation versus reality. Akala ko, tayo mga lalaki, minsan tama din. Pero hindi, guys. At 40s, Totoo ba yan? your wife is always right. Talaga lang. Oo naman. Wala naman akong magawa eh. Di ba? Dapat na-realize mo talaga yan ha. Baka mamaya dito mo lang sinasabi yan. Hindi. Totoo yan. Kahit minsan, minsan akala mo may certain part na tama ang lalaki, pero to have a peaceful, And gawin ang mo na lang advice ko lang, give and take aminin pa mo rin. na lang na mali rin tayo. Give and take pa rin Yeah, syempre. give and take naman. Give and Sa take. lahat naman ng relasyon, give and take ang isa sa mga kailangan. Yun lang. Yeah. Give and take. Pero yun nga, sinasabi ko, yun pa rin. Para ang tawag doon, mas tahimik ang pamumuhay. Lagi yung, tatandaan yung magic word, sorry. Yan lang naman eh. Sorry lang. Okay. Uy, tara na. Tara. Oy, Tsaka guys. ulit. Reka Pips, thank you for, sana, this is the simula. Oo. So, ang gagawin natin, every Tuesday, not Tuesday, sigurado ka. T-U-E-S, Ah, day, Every choose. choose. C-H-O-O-S-E, day. Every Tuesday. We're gonna try to come up with another episode sa aming Quarantine Podcast. Gusto ko yung para akong para akong, yun? Yung sa mga radio. Ha? Ang tawag doon? DJ? Hindi, yung iba pa. Di- Gusto ko para akong announcer. Isa yan sa mga parang gusto ko noon nung bata pa ako, announcer yan. Okay. So, Okay, bye! bye. Bye, Reka Pips! Bye.